So bagamat nga po umaaligid-aligid ang dating promoter ni Janrael Casimero na si Masayuki Ito matapos ng impresibong panalo nito laban kay Luis Neri, ay nilinaw po ni Cuadro Alas na mananatili siya sa Kameda Promotions dahil bagamat nakabalik na siya sa world title contention bilang number 4 WBO Super Bantamweight contender, number 11 WBC Featherweight contender at number 1 IBO Featherweight challenger, ay hindi pa rin po nito kinakalimutan ang mga naitulong sa kanya ni Koki Kameda at talagang tinatanaw niya ito bilang utang na loob. Sa naging pahayag ni Casimero ay sinabi nitong sa mga oras daw na sobrang lubog ang kanyang karera ay si Kameda lang umano ang nagtiwala at naniwala sa kanya. Binigay umano ni Kameda ang oportunidad sa kanya na ipinagkait ng ibang mga promoters. Kaya ang tiwala at suporta umano ni Kameda sa kanya ay ang siyang nagsilbing motibasyon niya upang magsikap at makabalik sa tuktok ng boxing. Giit ni Casimero na itong pag-akyat niya sa mga world rankings ay umpisa pa lamang dahil mas lalo daw siyang magsisikap. Pangako niya umano kay Kameda na sa bawat laban na ibibigay nito sa kanya ay susuklian niya sa pamamagitan ng pagbibigay ng magandang laban. Dagdag pa ni Casimero na ang kanyang ultimate goal umano ay maging isang ganap na world champion ulit. At napatunayan kay Kameda na hindi masasayang ang tiwalang binibigay nito sa kanya. At sa huli ay sinabi ni Cuadro Alas na gagawa daw siya ng history sa boxing. Pero sa pagkakataon umano ngayon ay hindi lang siya mag-isa. At bagkus magkasama daw sila ni Kameda gagawa ng kasaysayan. Sa kabilang banda naman mga idol ay tila tinatabla nga po ng former Unified Lightweight World Champion na si George Kambosos Jr. ang ating pambansang kamauman ni Pacquiao. Alam naman po kasi nating lahat na nagkakaintindihan na ngayon si Pacquiao at ang current IBF Welterweight World Champion Liam Paro para sa isang world title fight bago magtapos ang taon na ito, kung saan ayon sa World Boxing News ay kasalukuyang maganda na daw ang tinatakbo ng usapan ng magkabilang kampo. Subalit kanina lang din po ay biglang sumausaw sa eksena si Kambosos dahil gusto rin daw nitong makalaban si Liam Paro upang subukang maging isang 2-division champion. At base sa WBN ay mas gusto daw ng mga promoter ng Australia at mga TV networks doon na gawin ang Australian Showdown sa pagitan ni Paro at Kambosos. Kaya kung gugustuhin daw ni Pacquiao na magtuo sila ni Paro ay dapat umano sa ibang bansa na ito ganapin. Bagay na maganda naman gawin dahil pangit talaga kung si Pacquiao ang dadayo sa baluarte ni Paro sa Australia. Ganun pa man ay si Kambosos ang isang halimbawa ng malakas ang kapit at koneksyon sa boxing dahil sa kabila ng sunod-sunod na talo niya sa mga world title fights ay hindi pa rin ito nauubusan ng malalaking laban. Kung iisipin ay matapos niyang masilat si Teofimo Lopez ay wala nang nangyaring maganda sa karera niya. Samantala, isang magandang balita naman mga idol dahil mapapalaban na sa isang malakas na fighter ang ating pambato na si Weljon Mindoro. Ito po ay dahil kanina lamang ay ibinalita ng magtutuo sa susunod na buwan si Mindoro at ang former 3-time world title challenger na si Carlos Ocampo. May record na 38 wins with 26 knockouts at 4 na talo. Dito po talaga masusubukan si Mindoro, gawa ng lamang talaga si Ocampo sa experience dahil ang mga tumalo lang naman sa kanya ay ang mga bigating fighters na sina Sebastian Fundora, Errol Spence Jr. at Tim Tszyu. Kaya di hamak na mas malalakas ang mga nakasagupa nito kumpara sa ating pambato. Kaya suportahan po natin si Mindoro sa laban niya na ito. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.